Hello team! In this video, I will teach you how to navigate or paano gamitin ang ating online DTR/payroll system. Basically, gagamitin natin ito para number 1, mag-check ng attendance. Number 2, mag-file ng OT. Number 3, mag-file ng leave. Number 4, mag-file ng loan. And number 5, mag-view ng payroll. O once na naka-login na kayo sa system, ito yung homepage na makikita nyo. Tapos sa taas, nandiyan yung logo ng ChemHub. Then, My Home, My Team. So, yung My Team is available lang sa mga managers. And next is yung My Account. So, lahat tayo na mayroong My Account. Dito sa right side, dito yung Logout. And then, andito rin yung Change Password. Kung saan natin mag-change password. Then, yung notifications, for example, may announcement or may mga bagong updates regarding dito sa dashboard natin or sa ticket. So, meron dito notification. Now, let's go to the employee dashboard. So, dito, meron tayong clock in, clock out. So, yung feature nito is available lamang sa mga personnel natin na naki-field work. So, for example, yung sales tsaka yung technical. So, instead na pupunta pa sila ng office para biometrics, so pwede na silang mag-login, log out dito. So, click mo lang yan, then lalabas na yung screen na to. So, pwede kang nasa home or nasa field. Then, makita mo yung attendance rate. So, punch in mo lang to log in. So, you have successfully punched in. So, okay. So, same thing kung gusto mo nang mag-log out. So, mag-click ka lang dito sa punch out. Ayan. Next, yung attendance. So, dito sa attendance, under daily attendance, so dito nyo makita yung login, logout nyo daily. So, dito, for example, ito yung October 22, only 24. So, may schedule ka na 8 to 5. Then, time in. So, example na naman to, 4:25 p.m. Then, yung time out is 7:09 p.m. So, 8 hours na working hours. Then, late. So, ito. So, dito naman tayo sa time report sa taas. So, pag kinlik mo yan, so, lalabas dito naman yung summary per cut-off. So, for example, yung cut-off natin ngayon is October 15. So, lahat ng working hours mo, yung absent, yung leaves, yung late, yung undertime. So, dito makikita lahat. Okay, next is yung time tracker. Di pa ako sure kung mayroon din yung employees ng feature na to, yung button na to. Pero in my case kasi, na-access ko lahat ng features kasi naka-admin account ako. So, under dito sa time tracker, so makikita natin kung saan siya nag-login. So, may IP address dyan. So, malaman natin kung saan yung IP address siya nag-login. Or kung sa biometric siya nag-login. Okay, so balik tayo sa My Home. Next, punta tayo sa overtime. So, ito yung dito sa overtime page. Meron tayong from tsaka to. So, yung dates na to, pwede natin i-set para mag-display kung ano yung gusto nating range ng display ng information dito. So, for example, gusto mo makita from September to October yung mga file mo na leaves. So, check mo lang siya, ganyan. Then, dito, gusto mo makita yung awaiting approval. So, set mo lang sa awaiting approval. Tapos, gusto mo makita yung approved na, dito lang. Or, gusto mo makita lahat. Select mo lang yung all. So, paano tayo mag-apply ng overtime? So, dito sa taas, mayroong button, apply overtime.
So, set mo lang kung alang araw ka nag-overtime. So, for example, October 22. Then, set mo yung time. So, for example, 5 p.m. ka nag-start. So, 5 p.m. Then, click mo lang ulit yung yung icon para sa 2. So, natapos ka, for example, 8 p.m. na. Yan. Tapos kung ilang hours yung OT mo. So, 3 hours. May. Then, yung reason bakit nag-OT. And then, hit submit. So, ngayon, di ko pa siya nakikita kasi nakaganito yung status approve. Pero pag dito tayo sa waiting for approval, from yung date natin, ang baguhin natin. So, yan. So, lalabas na yan dito kung ano yung final natin na overtime. So, antayin na lang tayo until i-approve ni manager yung ang application natin for overtime. Okay, sunod is yung leave. So, click natin. So, dito sa leave na page, same din sa overtime, mayroon tayong leave from tsaka leave to. So, pag sinet natin yung range, so ito yung mga lalabas na information dito sa baba. So, same din, makita natin kung ano yung approved, ano yung declined, yung canceled. Then, paano naman tayo mag-apply ng leave? So, sa taas, meron tayong submit leave application. So, select lang yung type ng leave. So, identification leave, sick leave. So, makita niyo yan pag na-complete na. Then, after that, yung from date, tsaka to date, kung ano yung range ng gusto mong i-leave. So, November 4. So, sabihin natin 6. Then, pag napansin nyo, automatic niya yan, i-compute kung ilan days yung leave mo. Then, lagay na rin yung reason bakit ka magli-leave. So, dito rin, makita niya rin kung sino yung mag-approve ng leave nyo. So, click submit. So, this will be submitted for review. So, click OK. Sa ngayon, so wala ka pang nakikitang data kasi yung status is approved. So, pag gusto mo makita yung status nung in-apply mo kanina, so, taka sa awaiting approval. So, yan, lalabas lahat nung mga waiting for approval. So, dito naman sa may right side, mayroong leave type tsaka balance. So, makita mo dito kung ilan pa yung natitira mong leave. Okay, next is calendar. So, dito, ano lang, ang normal lang na calendar. So, yung makita mo lang dito yung shift mo every day. So, most likely, hindi rin siya masyadong magagamit since na-fix naman yung schedule natin palagi. And before we proceed, so gusto ko lang muna i-remind yung lahat na yung payroll system natin is automated siya. So, meaning napakahalaga nung data gathering. Kaya nakikiusap ako sa lahat na please make sure na mayroon kayong time in tsaka time out to avoid any delays din sa release ng payroll natin. Alright, so next is yung ating payroll ticket. So, pasan mo tong payroll ticket natin? So, yung payroll ticket natin, di tayo mag-apply nung mga loans natin. So, mag-add lang tayo. So, amount kung ilan yung gusto nating salary loan. So, may dalawa tayong loan dito sa office, di ba? Yung salary loan or yung employee cash loan.
tsaka yung relocation cash loan. So, lagay mo lang yung amount. For example, 10,000. And then, notes lang kung ano to. So, sample, gusto mo to for relocation. So, submit. So, makita nyo agad dito sa baba kung ano yung status nung loan nyo. Okay, so other features na available din sa online account natin is yung announcement. So, dito ako pwede mag-post ng announcement. Then, company policies. So, pwede akong mag-upload ng handbook natin dito. And then, of course, yung payslip. So, click natin yung payslip. So, dito sa window ng payslip, dito sa left side, nandito yung lahat ng payslips na nare-release para sa inyo. So, once na mayroon na tayong, we're running na tayo. So, lahat ng date ng cut-off is makikita na yan dito. Then, sa right side naman, ito natin makikita yung details ng payslip na yan. So, wala akong example, pero pag kinlik natin yung payslip na yan, or yung cut-off na yan, mag-open yun ng window. And sa window na yun, mayroon tayong option para i-print yung payslip natin. Okay, so we have already discussed all the basic features ng ating online account. And regarding naman dun sa mag-approve ng leave tsaka overtime, magkakandak naman tayo ng separate training para sa kanila. For now, that's all, and thank you for completing this video.